Lakers nagsimula ng kumuha ng big man at sila Jonas Valanciunas at Brook Lopez ang pinagpipilian. Pero bago yan, rookie naman ng Los Angeles Lakers na si Dalton Knecht tuluyan namang naunahan na ng ibang mga kasabayan niya sa NBA draft. Sa bago kasing inilabas na Kia rookie ladder, ay si Zach Edey ng Memphis Grizzlies ang nangunguna sa 2024-25 ranking. Paano ba naman ay nag-a-average lang naman ito ngayong season ng 11 points at 6 rebounds per game. Si Zach Edey nga ay na-draft ng Memphis Grizzlies bilang pang number 9 pick sa NBA draft. At ito nga din ang pumalit sa posisyon na iniwan ni Steven Adams. At dahil nga sa tangkad na 7'4 ni Zach Edey ay madali itong makascore sa paint at makakuha ng mga rebounds. Bagay nga ito sa sistema ni Taylor Jenkins na mahahalin tulad nga daw ang laro nito sa legend mula China na si Yao Ming na naglaro sa koponan ng Houston Rockets. Sa ngayon ay medyo malayo pa naman ang laro talaga nito sa nasabing former big man. Pero tandaan natin na rookie pa lang naman si Zach Edey na kagaya ni Yao Ming ay unti-unti rin itong nag-improve simula sa unang season nito hanggang ito ay tuluyang lumakas. Samantalang si Dalton Knecht naman ang number 17 overall pick sa NBA draft ng Los Angeles Lakers, ay nasa rank number 8 nga ito para sa Kia rookie ladder. Marami nga ang nag-iisip na draft steal nga daw ito ng Lakers dahil sa ganda ng kanyang naging performance sa Summer League at preseason, na kung saan ay may isang game sa preseason ang tumatak sa isipan ng mga NBA fans dahil sa lupit ng performance ni Dalton Knecht. At ito nga ay ang naging laban nila sa Phoenix Suns na kung saan ay nakascore lang naman dito si Dalton Knecht ng 35 points. At nagawa nga rin nilang manalo sa larong yun. Naayon pa nga sa ibang mga NBA GM na si Dalton Knecht daw ang best perimeter shooter sa kanilang draft class. Kaso sa kanyang 9 games sa Los Angeles Lakers ay nag-a-average lang ito sa ngayon ng 7 points, 1 rebound at 1 assist per game. Na meron nga lang itong 27% sa 3-point line. Isa na nga sa nakikitang dahilan sa pag-e-struggle ni Dalton Knecht ay ang mababang playing time lalo at naglalaro pa ito sa ngayon coming off the bench. Pero mga idol sa naging laban nila sa Memphis Grizzlies ay nagkaroon ito ng pagkakataon para maglaro sa unang pagkakataon sa kanyang career bilang starter. Lalo at hindi nakapaglaro noon si Anthony Davis dahil sa kanyang injury sa paa. Na kahit starter na nga si Dalton Knecht ng oras na yun ay nag-struggle pa rin ito na mahanap ang kanyang rhythm sa offensive end. Paano ba naman ay nakagawa lang ito ng 3 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 block. Struggle nga si Dalton Knecht sa kanyang 3-point shooting na meron lang itong 1 out of 7 shooting beyond the arc. Ang good news nga lang para dito kay Dalton Knecht ay nasa 9 games pa lang naman ang kanilang nalalaro ngayong season. At mahaba pa ang mga laro na kailangan nila bago matapos ang 82 games ngayong 2024-25 season. Kaya may pagkakataon pa si Dalton Knecht na makahabol sa Kia rookie ladder. Na kahit hindi naman siya dito mag-focus dahil ang kailangan niya ay ang tulungan sa ngayon ng Los Angeles Lakers na manalo. Pero hindi lang naman si Dalton Knecht mga idol ang napag-iiwanan ni Zach Edey. Dahil ang top 2 picks ngayong taon sa NBA draft na sila Zaccharie Risacher at Alexander Sarr, ay magkasunod lang sa mga numerong rank number 5 at number 6. Pero kayo mga idol, sino sa mga rookie ngayong taon ang gusto nyong manalo ng Rookie of the Year? Samantalang Lakers nagsisimula na daw na kumuha ng big man. At ang mga pangalan nga na matunog ngayon na tinitingnan kunin ng Lakers ay ang mga big man na sila Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at Brook Lopez ng Milwaukee Bucks. Sa ngayon kasi mga idol ay nasa pang number 8 seed ang Lakers sa Western Conference sa record na 5 wins at 4 losses. Na ang isa nga sa pinaka-problema nga ng Los Angeles Lakers ay ang kanilang depensa. Paano ba naman ay nasa rank 24 lang naman ang kanilang kupunan sa liga pagdating sa depensa? Kaya naman ay kinakailangan na daw ng Lakers na gumawa ng isang trade na magpapalakas sa kanilang depensa. At itong sila Jonas Valanciunas at Brook Lopez ang mga nasa listahan ngayon ng Lakers para kunin via trade. Kaya tamang-tama lang daw itong si Brook Lopez na isang NBA champion. Bagamat may edad na itong 36 years old ay malaki pa rin ang kanyang maitutulong pagdating sa depensa at rebounding sa Lakers. Isa pa ay isang floor spacer na sentro itong si Brook Lopez lalo at isa itong sharpshooter pagdating sa 3-point line. Possible na nga itong i-trade ng Milwaukee Bucks lalo at nasa huling taon na ito ng kanyang kontrata. Isa pa ay isa rin ang kanilang kupunan sa may worst record sa East standing. Nasa ngayon ay nasa pang 14 seed sila sa East sa record na 2 wins and 7 losses. Sa kabilang banda naman mga idol ay possible din na makuha ng Lakers itong si Jonas Valanciunas. Kaso ay eligible pa nga itong matrade ay sa December 15 pa dahil kakasign nga lang nito ng nakaraang summer ng kontrata sa Washington Wizards. Pero kung maaantay ito ng Lakers at magagawa nila itong makuha via trade, ay mapapalakas ni Jonas Valanciunas ang opensa at rebounding ng Lakers. Na kahit hindi nga ito kilala sa kanyang depensa ay sapat na ang kanyang size para mapigilan ang mga big man ng kalaban.
Isa pa ay may shooting nga rin pala itong si Jonas Valanciunas kaya kagaya ni Brook Lopez ay mabibigyan niya rin ng floor space ang Lakers. Possible na nga rin itong e-trade ng Washington Wizards. Lalo at nasa rebuilding team na ang kanilang kupunan. At obvious naman na nagtatangk ang kanilang kupunan para sa susunod na NBA draft para subukang makuha itong number 1 prospect sa 2025 NBA draft na si Cooper Flagg. Sa ngayon ay parehas lang ang Milwaukee Bucks at Washington Wizards na gusto na makakuha na lang ng mga assets para sa kanilang mga big man. Napanigurado na nakasentro ang trade package ng Lakers dito kay D'Angelo Russell. Pero meron namang mga young players ang Lakers at mga draft picks na maaaring isama sa trade para lang makuha ang maalinman kana Jonas Valanciunas at Brook Lopez. Pero kayo mga idol, sino sa dalawang nasabing big man ang gusto nyong makuha ng Lakers para makapartner ni Anthony Davis?